can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. Amen. Blessed be the name of Jesus. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There's none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There's none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Isa pa. Minsan pa, there's none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. For the last time, at kawitin. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. Yes, Lord. Hallelujah. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. Right, John. No one else can touch my heart like you do. Amen. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. Right, Jolo? No one else can touch my heart like you do.
once again. There is none like you. Hallelujah. There is none like you. Praise the Lord. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Maaari bang awitin natin yung stanza? Glory to Jesus. Sea flows like a river so wide. Healing comes from your hands. Do you believe it? Hallelujah. Suffering children are safe in your hand. Yes, Lord. There is none like you. Hallelujah. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I could find, yes, Lord, eternity, Lord, and find there is none like you. Blessed be the name of the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay na ito ang nilalaman ng ating puso. Ang i-proclaim palagi na walang katulad ang Diyos, sapagkat siya lang ang tunay na Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataon upang tumanggap ng kaligtasan. Nag-iisang tunay na Diyos na nagbiyaya sa atin upang ang ating mga kasalanang minana sa unang mga magulang ay alisin at mailipat tayo sa isang buhay na may kabanalan, lumalakad sa liwanag ng salita ng Diyos at nabubuhay sa pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, purihin ka sa gabing ito. Ikaw ang dahilan kung bakit kami ay pumarito sa dakong ito, O Diyos. Narito kami para magsamba sa iyong pangalan. Narito kami para bigyan kang parangalan upang luwalhatiin ka at pasalamatan ka sa lahat ng mga bagay. Dahil lang hindi mo kami, Panginoong Diyos, pinagkukulang sa anumang mga pangangailangan. Katunayan po niyan, ikaw ang nagpapalakas sa amin sa mga panahong kami ay mahina. Ikaw ang nagpapagaling sa mga panahong may karamdaman. Ikaw ang nagbibigay na inspiration sa mga panahong tila tinatalo, dinadaig kami ng kalumbayan. Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng mga pagpapala. We stand because of your word, because of your presence. Kami ay patuloy na tumatayong malakas at matibay sapagkat ikaw ang dahilan ng aming kalakasan. Sa iyo nagmumula ang aming kagalakan, Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, Diyos, buong pusong pagpapakumbaba na humaharap kami sa iyong banal na presensya. Ang iyong habag at away minsan pang pasaganain mo sa aming kalagitnaan. Dalang ibig naming madagdagan pa, Panginoong Diyos, ng mga salita ng buhay na makakapagtibay, makakapagpalakas ng aming mga puso sa pananampalataya upang kainin namin ang iyong salita at mabuhay kami sa kapangyarihan nito, Panginoon. Upang kung ano man ang sinasabi na iyong kasulatan ay buong sikap naming ipamuhay, Panginoon, sapagkat ikaw ay hindi nalulugod sa ano pa mga bagay, kundi sa pananampalataya lamang nalulugod ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Kung kaya't, O Diyos, nakikita mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay.
pakilinisin at pakabanalin mo nawa kami, Panginoon, dahil hindi po namin ibig na malampasan kami ng mga pagpapalang makalangit sa oras na ito. Ibig po namin, Panginoong Diyos, ang iyong paggawa, ang iyong kamanghamanghang mga pagkilos, Panginoon, pangungusap sa aming mga puso't kaluluwa, upang kami, Panginoong Diyos, ay patuloy na makaranas, Lord God, ng spiritual revival, spiritual refreshing sa iyong presensya, Panginoon, habang kami naghihintay sa iyo, O Diyos, sa pagparito ng aming Panginoon, upang isang araw ay sumalubong kami sa alapaa, Panginoon. Kailangan namin, Lord, ang refreshing ng iyong salita, ng iyong presensya. Kung kaya't, Lord God, iyong ipagpatawad ang aming mga sala at pagkukulang. Katagpuin mo aming mga puso ang bawat salitang aming babasahin, bawat salitang maririnig namin sa gabing ito. Bigyang buhay nawa ito ng iyong Santong Espiritu. At hayaan mo, Panginoon, gaya ng sinasabi ng kasulatan, sino mang lumalakad sa liwanag, sapagkat ikaw ay liwanag, O Diyos. Hallelujah, ay gagawin namin, Panginoon, ang mga bagay na bunga ng katwiran ng iyong salita. Panginoong Diyos, ipinapaubaya ko po sa iyo ang pag-expound ng iyong mga salita. Ikaw ang siyang malayang mangusap sa puso namin, Panginoon. Ang iyong kapangyarihan ay maranasan ng lahat. At ang bawat isa, Lord God, ay dalhin sa ibayong kalaguang espiritual. Hanggang kami, Panginoong Diyos, ay anihin na kagaya ng isang trigong hitik na hitik sa bunga. At tila ginto na, Panginoong Diyos, ang itsura. Handang-handa ng anihin, Panginoong Diyos, sa nalalapit na pag-agaw sa rapture, Panginoon. At ito po ang aming pagnanasa, Lord God. Dahil ang sabi ng iyong kasulatan, sino mang may ganitong pag-asa ay naglilinis ng kanyang sarili. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sapagkat hindi po namin kaya sa gana aming sarili. Subalit ang iyong tulong ay napakahalaga upang kami, Panginoong Diyos, ay kumilos at gumawa alinsunod sa pamamatnubay ng Espiritu Santo. Every chapter, every word, every verse na aming babasahin ay aming kinukumit sa iyo, Lord. Tanggapin nawa ng bawat isa ang mga blessing. We give you glory and honor and praises, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabing Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory, hallelujah. Pagbati po sa lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At buksan po nating muli ang ikatlong bahagi ng ating paksang sinimulan pong talakayin about the topic na nagsasabing until the times of restitution. Ito po ikatlong bahagi at loobin ng Panginoon ay huling bahagi po ng ating pagtatalakay. Sa Acts chapter 3, dito po natin kinuha ang ating tema o ang ating text. Acts chapter 3 verse 19. So mga talatang ito po ay 2 beses na po natin binuksan sa unang mga bahagi. At sa tulong ng Panginoon po ay in-expound na ng ating Panginoon sa tulong ng Kanyang Espiritu. Pero ibig ko pong basahin muli at namnamin natin ang kainaman ng mga salita ng Panginoon. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Can we say amen to the word of God? Amen. Tayo po ay malaya muna makaupo. At salamat sa Panginoong Diyos sa opportunity na muling makapaglingkod po sa inyong lahat, mga kapatid. Samahan niyo po ako sa prayer upang ang pangaral ay maging ayon sa kalwalhatian ng Diyos at hindi sa tao, at hindi rin po namin ibig sino mang lingkod ng Diyos na itinatayo sa likuran ng pulpito, hindi namin ibig na sa anumang paraan ay makihati sa kalwalhatian ng Panginoon.
Dahil kung maaari nga ay maging tagapakinig na lang din kami, kagaya ng karamihan sa atin. At ang makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng salita ng Diyos ay isang sobra na at napakalaking pribilehiyo upang sa ganito ay magampanan ang mga bahaging ibinigay ng Diyos na gampanin na bahagi ng pagkatawag ng bawat isa sa atin. Hallelujah. So, nung nakaraan Sunday po mga kapatid ay hindi po tayo nagkita-kita. But I believe na pinagpala ng Diyos ang ating gawain dito sa nakalipas na Sunday. Hallelujah. Ang ating mahal na pastor ay naroon sa Dasma. Kami naman po ay naroon sa Baclaran. Parehong Thanksgiving Day po ang aming dinaluhan ng mga gawain. At bago ang gawain ng Sunday ay magkausap kami ng ating mahal na pastor. At kung kailan pa kinakailangang maghanda para mangaral, nandun naman yung sumasabay yung hindi mainam na pakiramdam. And yet, nagtagumpay pa rin ang Panginoon dahilan wala sino man sa amin na ating mahal na pastor ang umatras sa bagay na inilagay ng Diyos sa aming mga puso upang gampanan. At bago pa yung Sunday, talagang puyat at pagod, hindi lamang dahil sa trabaho, kundi dahilan si Pastor Robert ay, by the way, Pastor Jack, pinapaabot pala ni Pastor Robert ang pangangamusta sa ating mahal na pastor at sa inyo pong lahat. In-express ang kanilang kagalakan, namimiss nila tayo. And I believe na namimiss na rin natin sila. But because of some circumstances, may mga bagay na kinakailangan mangyari, and all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Hallelujah, kinakailangan nating hayaan ng Diyos sa mga bagay na pangyayaring ito upang lumitaw kung anong plano ng ating Panginoon. And yet, sila ay ating mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon. At through the years ay kasama nating nag-enjoy sa presensya ng Diyos kung paanong ang ating mga kaluluwa ay lubos na pinagpala ng mga salita ng Diyos na sa mga maraming mga camp meetings at fellowship na magkakasama nating na daluhan. So sila po ay tumuloy sa aming tahanan at salamat sa ilang mga kapatid na tumulong sa paghahanda. Nakakapagod pero napakainam dahil hindi nasayang ang mga sandali sa mga panahon ng sharing. Malaki ang naitutulong talaga kapag mangangaral ka na galing ka sa presensya ng Diyos, pinag-uusapan ng salita ng Diyos beforehand. Hallelujah. At maraming mga bagay na nadadagdag sa pananampalatayang ito upang maibahagi din naman sa bawat isa sa atin ang mga katas, ang taba ng biyaya ng Diyos, ng kapahayagan ng ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ating Panginoon, na makakapag-ambag sa ating kaluluwa upang tayo'y gumulang sa pananampalataya. Hallelujah. So, mula nung Sunday hanggang makauwi sila Pastor Robert, nung Monday ay hindi pa rin mainam ang pakiramdam. Hanggang ngayon, medyo may sore throat pa rin. Paminsan-minsan ay talagang uubo kung uubo. Pero salamat sa Panginoon dahil mayroong kalakasan pa rin para gampanan kung ano ang ibig ng Panginoon. So isama niyo po ako sa prayer habang tatalakayan natin ang paksang ito. Hallelujah. So, kung ano pa po yung mga bagay na pinaplano ng ating Panginoon sa darating na mga panahon ay ipagkatiwala lamang po natin sa Kanya at ang Diyos po ang bahalang magbigay daan sa lahat ng mga bagay. Purihin ang Diyos. Now sa ating ikatlong bahagi, and I should say na ito'y huling bahagi ng ating pagtatalakay, ay pinag-uusapan po natin ang paksang until the times of restitution. So, na ilatag ko na po sa inyo kung ano ibig sabihin ng salitang restitution. Ang isang salita na ginamit ng Bible translation or versions ay restoration.
So noong nakaraang bahagi nito ay nakita natin kung papaanong ang salitang restoration ay nagpapakita ng isang kondisyon or kalagayan na wala, na isinasauli, ibinabalik ng Diyos mightily sa nagmamay-ari nito o sa Israel una sa lahat. Pangalawa, sa spiritual Israel na walang iba kundi ang iglesia, ang bride ni Kristo, tayo yon mga kapatid. Mga bagay na ninakaw, sinira, inalis ng kaaway, pero unti-unting ibinabalik ng ating Panginoon by and by. Reviewin lamang natin ang Joel chapter 2 na ating binasa last time. Sa verse 25 ay napakainam ng pagpangako ng ating Panginoon sa bayang Israel matapos na sila ay ngat-ngatin ng mga uod, ng palmer worm, ng locust, ng cankerworm at ng caterpillar. Mga insektong, pare-parehong insekto pero iba-ibang anyo. Iba-ibang anyo ng paggawa ng kaaway, but the same spirit of Satan na lumuray sa bayang Israel sa nagdaang mga siglo ng panahon. At alam na natin ang dahilan, dahil sa katigasan ng puso ng bayan. Dahil sa pagtanggap nila ng mga Diyos-Diyosan sa kanilang bayan, niluhuran ang mga Diyos-Diyosan ng mga karatig ng mga bayan na lubhang ikina-grieve ng puso ng ating Panginoong Diyos, na sa kabila ng napakarami mga propeta ang ipinadala ng Diyos para sa Israel upang baguhin ang kanilang mga puso, and yet nagpatuloy sila sa katigasan ng kanilang mga puso, at ang resulta ay ang divine indignation ng ating Panginoong Diyos upang ang kanilang mga puso ay pihitin, i-restore, makaranas ng restitution. Kaya binasa natin sa Acts chapter 3 kanina, yung mga salitang kinuha natin noong nakaraan, yung salitang repent, conversion, refreshing from the presence of the Lord and receiving the Lord Jesus Christ, and then restoration. So 5 bagay na sunod-sunod na mangyayari sa buhay ng isang taong na-unveil sa kanya ang pagtawag ng Diyos. Hallelujah. Dahil kagaya ng isang binhing itinanim sa lupa, dadanas siya ng kadiliman sa kanyang buhay, walang liwanag, pero dumarating ang panahon na naghahanap siya ng liwanag hanggang siya ay gumawa ng paraan upang umusbong, magpasimulang magdahon, magpasimulang magkasanga, then magbunga at mapakinabangan ng bunga. Napakahalaga ng repentance upang ang full restoration ay maganap sa buhay ng bawat isa sa atin. At ito ipinakita ng Diyos sa kanyang bayan. Ang banal na kasulatan ay nagpapakita ng katotohanan ng ating Diyos ay maibigin, pero hindi siya nagkukonsinti ng unrighteousness. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, but it doesn't mean na ang Diyos ay hindi nagko-correct. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay hinahayaan niya lang na ang kanyang mga iniibig ay pabayaan sa mga gawang may kalikuan. So makikita natin kung papaano ang pag-ibig ng Diyos ay balanseng-balanse. Amen? Ang ating Diyos ay sa kanyang pag-ibig, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ng mga makasalanan ay dalhin sa full restoration ng kaligtasan at ng redemption. At hindi madaling bagay ang kung ano tayo ngayon, di ba? Sino rito ang merong pananampalataya na magpo-proclaim sa biyaya ng Diyos? Ako'y 10 years na naglilingkod sa Diyos, 15 years na, 20 years na, at nadediscern ko sa aking buhay, malaki na ang pinagbago ko sa biyaya ng Panginoon. Buhat nang ako'y madatnan ng Diyos na makasalanan, ngayon ako ay inaring ganap,
inaring matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Nararamdaman niyo ba yan at nararanasan? Ibang-iba ka na. At nagaganap ang sinasabi ng Panginoon sa Aklat ng Korinto na ikaw ay naging bagong nilalang kay Kristo. Hallelujah. At dahil bagong nilalang kay Kristo, ang mga lumang gawa ay lumipas na. Behold, new things ay nangyayari sa buhay ng bawat isang muling isinilang sa kaharian ng ating Panginoon. Now, kung babalikan natin ang Joel chapter 2 verse 25, ang sabi ng verse 25, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. Napakaina mga kapatid na pagkatapos na lurayin ang bayang Israel ng iba-ibang mga Gentile kingdoms, mula sa Babylonian kingdoms hanggang sa Roman kingdoms. So, pinakita na natin noong nakaraan na ang mga uod na ito ay nagre-represent sa mga kingdom na yon. Hallelujah. Base sa pagtuturo ng ating mahal na prophet. At bawat mga kingdoms na yon ang ginamit ng Diyos na army para sawayin ang bayang Israel. At sa pagsaway ng Panginoon na may kasamang mga pain, troubles, and destructions, hindi mainam na bagay na naranasan ng bayang Israel. Sa pamamagitan ng mga bagay na yon ay, hallelujah, makakaranas ang Israel na tumawag muli sa Panginoon. Dahil kung minsan, kinakailangan pa ang isang kaluluwa na makaranas ng isang desperadong bagay sa buhay niya, ng desperation, bago niya maalala ang pagtawag ng Diyos sa kanya. Bago niya maalala ang pagtapik sa kanya ng Diyos. Diba? At mayroon sa atin dito ng ganong mga karanasan. Nagsimula tayo marahil na wala tayong respond kapag tayo ay iniimbitahan, makinig sa mga Bible study noon. Wala tayong respond, wala tayong interes na maglingkod sa Diyos. Naroon na tayo ay nag-i-enjoy sa mga bagay sa sanlibutan. Hindi natin kasi kilala ang Diyos, hindi pa natin siya nakikilala. Kaya ang ating mga buhay ay malayang-malaya na gawin ang mga kagustuhan nito, ang mga kaligayahan nito. Malaya man, pero alipin pa rin ang mga bagay ng kadiliman. So yun yung ating buhay noon. And sometimes, kinakailangan talagang tapikin tayo ng Panginoon kagaya ng nangyari kay Apostol Pablo, na kinakailangan siya'y lagyan ng Diyos ng tinik sa laman hanggang sa kanyang bigyang daan ang pagtawag ng Panginoong Hesus sa buhay niya. Diba? Ako, kayo mga kapatid, dumaan tayo sa stubbornness bago tayo nakaranas ng repentance. We have realized na ang Diyos ay mabuti sa atin throughout the years na tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi matuwid sa harapan ng Panginoon. Dumating ang panahon na na-realize natin, hallelujah, kung hindi sa kabutihan ng Panginoon, wala na tayong pag-asang magkaroon ng ganitong banal na pamumuhay. At ang banal na pamumuhay, mga kapatid, it is an eternal life, no? Living a holy life is an eternal life. True holiness is an eternal life. Dahil, sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos na banal, sapagkat siya'y banal, sabi sa aklat ni Pedro, ay magpakabanal din naman tayo. Basahin nga natin yan sa 1 Peter chapter 4 or chapter 5. Hallelujah. So sinasamba natin ang Diyos sa kanyang kabanalan, mga kapatid. Alright, so naalala ko lang yung verse na ito. 1 Peter chapter 1, verse 13.
Therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Yung pahayag dito na at the revelation of Jesus Christ, ito yung nag-unlock para ang ating mga kaluluwa ay unti-unting makarecognize ang pagtawag ng Diyos at makilala natin ang Diyos personally sa katauhan ng kanyang bugtong na anak na dilitibang ating Panginoong Hesukristo. So, nang ang biyaya ng Diyos ay dumating sa atin, ito ay nagbukas ng pagkakataon sa atin para higit nating maranasan ang paglago sa kaalaman tungkol sa Diyos. As obedient children, not conforming yourselves to the former lust, as in your ignorance. Yung panahon ng ating pagiging ignorante, yun yung panahon ng ating unrighteous life. Yun yung panahon na hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Lumakad tayong ligaw mula sa kaharian ng Diyos, di ba? O sa labas ng kaharian ng Diyos. Wala tayong alam sa plano ng Diyos. Wala tayong alam sa kalooban ng Diyos. We are totally ignorant. Kaya nang ating ma-realize na kailangan natin ang Kristo, naging madali para sa atin na makaranas ng repentant spirit. As obedient children, not conforming yourselves to the former lust, as in your ignorance. So naintindihan na natin kung ano yung former lust na ito dahil naranasan natin ang presensya ng Diyos ngayon. Pero noon ay hindi natin alam, ang alam lang natin ang gumawa ng mabuti, and we exempt ourselves sa paggawa ng mga hindi matuwid. And how can you know na ang bagay hindi matuwid if you don't know the Word of God? But as He who called you is holy, can we say amen? Kung papaanong ang tumawag sa atin ay banal, you also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy for I am holy. Magpakabanal tayo sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ng ating Ama sa langit ay holy. Hallelujah. Kung kaya't ang buhay na banal ay isang buhay na nagtataglay ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Sabi pa rito sa kasunod sa verse 17, if you call on the Father who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear. Sinong makakaalam kung gaano kahabang panahon or ilang taon tayo mabubuhay sa ibabaw ng lupa? Psalm chapter 90, tinakdaan ng buhay ng tao na hanggang 70 years lang. Kung aabot ng 80 years, di ba, Tatay Ver? Kung aabot ng 80 years ay talagang bonus na yan ng Panginoon. And yet, mararamdaman mo ang sorrow sa katawan physically. Talagang mahihirapan ka na. Ang mga nalalabing mga taon ay magiging mahirap na para sa iyo. Hallelujah. Pero salamat sa Diyos, ang ating mga kapatid na over 70 years na, ipinagpapala pa rin ng Panginoon ng kalakasan. That is the grace of God. But look at the Bible. Conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Amen? So, throughout the time na tayo'y mananatiling buhay dito sa ibabaw ng lupa, stay in fear. Ang tinutukoy na pagkatakot dito ay yung banal na pagkatakot. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, is the beginning of knowledge. Kung hindi natin naranasan ang matakot sa pagtawag ng Diyos, ay hindi tayo makakaranas na ibabang ating puso at ihingi ng tawad ang lahat ng ating mga pagkukulang at nagawang kasalanan because of our ignorance. So naganon ang role ng divine fear sa ating mga puso't kaluluwa. Kaya kung meron kang takot sa Diyos, lagi mong i-consider ang iyong ways. You will always consider your ways. Diba yan ang
kung hindi ako nagkakamali, ang ibinili ng Diyos sa bibig ni Propeta Habakuk, consider your ways. Lahat ng mga bagay na ating ginagawa, i-consider natin bago natin gawin. Hallelujah. Dahil laging mayroong binubunga ang mga bagay na ating ginagawa. Kung nagtanim ka sa Espiritu, aani ka sa Espiritu. Kung magtanim ka sa laman, aani ka sa laman. Tama po ba? So nasa ating pagpapasya kung anong ibig mong anihin. Aani ka ba sa laman o aani ka sa Espiritu? As for me and my house, ibig ko na laging manatiling umaani sa Espiritu. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold. So, ang ating redemption, ang ating kaligtasan ay di natin tinanggap dahil sa mga material na mga bagay, but because of the precious blood of Christ. Sabi po riyan, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Natutuwa ba tayo? There will be no restoration without Jesus Christ being manifested sa ating mga buhay. But was manifest in these last times for you, who through Him believe in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God. Ngayon, tatanungin ko po kayo mga kapatid, ang bawat isa ba rito na nirestore na ng Diyos sa ganitong buhay sa pananampalataya, ang atin bang mga puso, ang atin bang mga pananampalatayang tinanggap at pag-asa ay nasa Diyos na? Amen? Kung nasa Diyos na ang ating pananampalataya at pag-asa, sa panahon ng mga emergency, unahin natin ang ating Panginoon. Just believe na ang lahat ng mga bagay ay idadagdag na lang ng Diyos sa pangailangan mo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan ang pangako ng Panginoon. So, napakagandang pattern po, no? Nang tayo'y tinawag ng Diyos, unti-unti siyang nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. At sa pagpapakilala niya sa atin, natututunan nating magtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng pag-asa at pananampalataya sa mga pangako ng Panginoon. Hallelujah! Kakaibang buhay na. Dati, ang ating pag-asa at pagtitiwala ay nasa mga material na mga bagay. Iniisip marahil natin kapag tayo may magandang trabaho, hindi tayo mag-aalala sa araw-araw ng ating pangangailangan. Kapag tayo'y mayroong inaasahan ng mga bagay ng mga material, hindi tayo mag-aalala sapagkat meron tayong makukuhanan. Pero ngayon, iba na mga kapatid, napakainam ng ating buhay ngayon sapagkat mayroon ka man o wala ng mga material na mga bagay, ay laging panatag ang iyong puso sapagkat ang pananampalataya mo ay nasa Panginoong Hesukristo na. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. So, just going back dito sa Joel chapter 2 uli, mga kapatid. I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. So, binigyan din natin last time kung papaanong ang great army na ito ay sinugo ng Diyos upang bigyang daan ng restoration ng bayang Israel pabalik sa kalooban ng ating buhay na Diyos. At ginawa ito ng Diyos for that very purpose. Dahil hindi raramot ng Diyos ang mga mabubuting plano niya. In fact, lahat ng mga mabubuting bagay, mga pangako ng Diyos na inaasahan at tinataglay natin ngayon ay hindi dapat sa atin kundi para sa Israel, di po ba? Sa Hebrews chapter 9 ay atin po yung mababasa. Tingnan natin. Reviewin lamang natin itong mga bagay na to, no?
Sa Hebrews chapter 9, ay ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 1, Then indeed, even the first covenant had ordinances of divine service and the earthly sanctuary. For a tabernacle was prepared, the first part in which was the lampstand, the table, and the showbread, which is called the sanctuary, and behind the second veil, the part of the tabernacle, which is called the holiest of all. So, remember na ang tabernakulo it is located sa Israel at ito ay kopya ng original na tabernacle sa langit. Ibinigay ang pattern kay Moses para ipagkaloob sa bayan ang place of worship. Hallelujah. Sa verse 4, sabi rito, which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid on all sides with gold, in which were the golden pot that had the manna, Aaron's rod that budded, and the tablets of the covenant. So dinidescribe dito ni Apostol Pablo yung kalagayan ng tabernacle na binubuo ng most holy place, ng Holy of Holy at ng outer court. Hallelujah. And above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail. Ang sanctuary na ito, mga kapatid, na dinescribe accordingly sa ating binasa, pagdating ng ating Panginoong Jesus, nang siya ay ipagkaloob sa iglesia, nalalaman natin na yung tabing na humihiwalay sa most holy place at sa Holy of Holies ay nahapak na. Mula na ang ating Panginoong Jesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Ang title deed na ibinigay originally kay Adan para pamahalaan, to take dominion and power and principality over all the creation of God, na forfeit na mag-asawa. Nawala sa kanila ang lahat ng mga bagay na ito. Hallelujah. At maging ang templo, dahil sa mga uod na nagwasak sa Israel, ito'y kasama na rin na nawala sa Israel, na hanggang ngayon, isa ito sa mga hindi pa naibabalik sa bayang Israel. And yet, this temple, spiritually speaking, na nahapak ang tabing, hallelujah, mula itaas, paibaba, mga kapatid, ay nagsisignify ng pagpasok naman ng iglesia sa biyaya ng Diyos. Tayo naman ay binabalik sa biyaya. Yung original na fig tree, hallelujah, ay binali ang sanga, isinugpong ang wild fig tree, ang Gentile church, isinugpong sa original na fig tree upang kung ano yung sustansya na mayroon sa puno, sa fig tree na yan, ay dumaloy sa mga sanga ng mga ligaw na olibo. At salamat, ito'y biyaya ng Panginoon sa atin. I'm talking about, olive tree. So yan yung sinisignify niyan, mga kapatid. Tignan natin ang Romans chapter 9 para lalo nating ma-enjoy. So verse 4. Siguro dito na muna sa verse 3. For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen according to the flesh. Dahil alam natin si Apostol Pablo ay isang Israelita rin, at inexpress niya yung sobrang kalumbayan niya para sa kanyang mga kababayang Israelita. Dahil may knowledge na si Apostol Pablo kung paano ang bayang Israel ay humiwalay sa kalooban ng Diyos. At
dinescribe niya ang kanyang damdamin na great sorrow and continual grief in my heart. Ano yan? Pag-ibig ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapatid ng mga Israelita. He's very concerned. Parehong-pareho rin sa mga propeta kung paano si crying prophet Jeremiah, di ba? Sabi niya, iiyak na lang ako kung hindi pakikinggan ng bayan ang kalooban ng Diyos. Hindi talaga nila pinakinggan. Parehong damdamin na mayroon si Apostol Pablo para sa kanyang sariling bayan. I have great sorrow and continual grief in my heart. For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen according to the flesh, who are Israelites to whom pertain the adoption. So, listen carefully mga kapatid. Ang adoption ay para sa Israel. Ang paghahari sa 1,000 years ay para dapat sa Israel. Who are Israelites to whom pertain the adoption. The glory, ang kaluwalhatian para dapat sa Israel. The giving of the law para sa Israel, the service of God, nire-require ng Diyos sa Israel, and the promises para sa Israel, of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternally blessed God. So ang lahat ng mga bagay na ito ay, to begin with, plano ng Diyos para sa kanyang bayang Israel. But because of their stubbornness, dapat tayong magalak mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay nagpadala ng Elias sa ating panahon upang ang mga bagay na ito na nasira, nawala sa kamay ng Israel, sa kamay ni Adan, ay mapunta sa iglesia. Mapunta sa bride ni Kristo. Now, we have not just received the Holy Ghost baptism, but we are being prepared for the adoption. Kung wala kang bautismo ng Holy Spirit ngayon, huwag kang umasa ng adoption. Dahil sa adoption, diyan mo mararanasan ang pagtuturo at pagtutuwid ng Diyos para ihanda ka na kasamang maghahari ni Kristo sa 1,000 years millennium. Amen? Wala pong hindi banal na maa-adapt. Wala pong hindi matuwid na maa-adapt. Dahil matuwid ang paghahari ni Kristo sa 1,000 years millennium. That is why, hindi tayo huminto sa baptism of the Holy Spirit. Nagpapatuloy tayo sa pamamagitan ng proseso ng adoption. And we know that adoption is placing as a son. Hindi sa ikaw ay nagiging anak pa lang ngayon ng Diyos, kundi pinuposition ka na. Well-equipped ka na, well-trained ka na, pwedeng-pwede ka ng pagkatiwalaan ng hari para maghari sa 1,000 years millennium. So yun yung ibig sabihin ng adoption. So, napakaganda ng opportunity ni Adan para, sabi pa ng prophet, si Adan ay ang Diyos ay Diyos ng buong nilikha, habang si Adan naman ay ginawang Diyos dito sa ibabaw ng lupa, to rule the earth, mga kapatid. Pero dahil sa ito'y nawala sa kanya, nang ang dyablo ay pumasok sa eksena at ito'y pinahintulutan ng Diyos, hallelujah, na-forfeit ang ganitong kapangyarihan at dominyo na mayroon sana kay Adan. Pero hindi na pa sa kamay ng kaaway. Bumalik lang ito sa may-ari, na walang iba kundi ang ating banal na Diyos. At nakita natin kung paano pinadala ang ating Panginoong Hesus, ang huling Adan, ang ikalawa at huling Adan, upang yung title deed na ito na tinatakan ng Diyos ng 7 tatak ay buksan ng ating Panginoon sa Revelation chapter 4 and chapter 5. So dapat natin ikagalak. Salamat dahil mayroon talagang pagkakataon tayo ngayon na yung nawala kay Adan ay unti-unting ibalik sa atin ng Panginoon. Hallelujah! It's about reigning with Christ. Salamat sa ikalawang Adan ng ating Panginoong Hesus na siyang nagbukas ng tatak ng Book of Redemption, ng title deed. Hallelujah! Upang ma-enjoy natin itong chapter 9 na binasa natin na originally para sa Israel,
ngayon ay meron na tayong karapatan para i-claim ang mga mabubuting planong ito ng ating Panginoon. Kaya ang makikita sa Millennial Kingdom na maghahari kasama ni Kristo ay walang iba kundi ang bride. Ready na ba kayo mga kapatid? Hallelujah! Ang bride ni Kristo. Hallelujah! Ang mga taon na yon, mga kapatid, na niluray ang Israel ng iba't ibang mga kingdoms na ito, as I was saying, ay nakakatulong ngayon para unti-unting ibalik ang mga nawala sa Israel. At kung ano ang ginagawa ng Diyos sa Israel, ginagawa niya muna sa bride. Tayo muna ang nakakaranas. Kaya kailangan natin makita yung Joel chapter 2 verse 25 na mga uod na yon para makita naman natin kung paano ito ginagawa ng Panginoon sa ating panahon. Mula nang ipinadala ang Elias, dahil sabi ng banal na kasulatan, di ba, sa aklat ni Mateo at ni Marcos, ni Mark, kinakailangan mo nang dumating ang Elias para i-restore ang lahat ng mga bagay. That is Acts chapter 3 na binasa natin kanina. To restore all things before the great and dreadful day of the Lord. So bago pumarito ang ating Panginoon para ibuhos ang 7 mangkok ng salot sa lupa, ay kinakailangan munang dumating ang Elias. Di ba merong 5 comings of Elijah sa banal na kasulatan? Ang una ay yung original na Elijah, the Tishbite, sa Book of Kings, sa First Kings. So kilala na natin siya si Elijah. At ang pangalawa, yung nagtaglay ng double portion ng kapangyarihan ni Elijah, si Elisha. So meron din siyang spirit of Elijah. Kung paano naghati ng ilog Jordan si Elijah, ganun din ang ginawa ni Elisha. And then the next Elijah spirit na dumating ay ang Malakay chapter 4. Unang bahagi ng verse 5. Basahin natin uli ang Malakay chapter 4 dahil ito naman po ay pag-aaral. Verse 5, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he will turn the hearts of the fathers to the children. So yung turning the hearts of the fathers to the children, restoration po yan, restitution yan. At ang gumanap nito ay walang iba kundi si John the Baptist, the third Elijah, sa banal na kasulatan. And yet nakita natin na si John the Baptist, sabi ng aklat ni Juan, siya yung greatest of all the prophets, and yet ni isang himala walang ginawa. But because John the Baptist became a forerunner of the first coming of Christ, that made him the greatest of all the prophets. Sapagkat ginampanan niya ang pagiging forerunner, inihanda niya ang daan ng pagparito ng ating Panginoon sa unang pagkakataon sa bayan ng Jerusalem. Hallelujah. At si John the Baptist din ang ginamit ng Panginoon para itulay ang Old Testament sa New Testament. Hallelujah. So, napakabigat na responsibilidad. At ang ikalawang bahagi ng Malakay chapter 4, verse 6, and the hearts of the children to their fathers. So ang puso ng mga anak sa mga magulang, ang mga anak na tinutukoy dito ay walang iba kundi tayo na to. Amen? Dahil kung babalikan natin ang dispensation of the Holy Spirit, bago ang church ages, sa araw ng Pentecostes, ibinigay ang Holy Spirit, di ba? Acts chapter 1, Acts chapter 2, Matthew chapter 28, verse 19, 20, etc., etc. Tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from above. The Lord Jesus is plainly speaking about the dispensation of the Holy Spirit. Hallelujah. So naghintay sila ng 10 araw. On the 50th day, di ba? Saka ipinagkaloob ng Panginoon ang Holy Spirit sa mga disciples. So, sa mga panahon na yon, naninindigan ang mga disciples sa pure word. Dala-dala nila ang puro at unadulterated word of God through Jesus Christ.
Ang early church, during the Pentecost, sila yung early church, the Pentecost. Nang pumasok ang church ages, mula sa Ephesians, Smyrna, Pergamos, Thyatira, pagdating sa church age ng Thyatira, doon ang binhi na itanim sa lupa, that was the start of the Dark Ages. That was the start ng binhi ay tila patay dahil nasa panahon ng Dark Ages. Pinag-uusig ang mga Kristiyano sa panahon na yan. But mula sa Ephesians hanggang sa Smyrna, hanggang sa Pergamos, yan ang unti-unting, hallelujah, pag-adulterate ng Word of God dahil sa Nicene Council noong around 300 AD, kung ating maaalala, di po ba? So during the Nicene Council, kanilang binago ang tungkol sa pagtuturo ng baptism, binago nila ang pagtuturo about the Godhead. Hallelujah! Maraming mga aral ng mga apostol ang kanilang binago. At itinuro nila na kagaya ng aral ng Diyos, and yet are merely commandments of men. At madaling makadaya po yan kapag mayroong katuruan ng simbahan na hindi katuruan ni Hesukristo at ituturo na gaya ng aral ng Diyos. Ituturo na gaya ng utos ng Diyos. At marami ang nadadaya dahil hindi ibinabalik sa kasulatan. Pero magalak tayo mga kapatid, sapagkat nang dumating ang ikaapat na espiritu ng Elijah sa ating panahon, hindi na tayo dapat mag-alala kung ito na ba ang tunay na grupo, relihiyon na sinasabi ng mga tao. But religion is not, it has no way can bring salvation to humanities. Hindi na tayo dapat mag-alala sapagkat ang ikaapat na Elijah, walang iba ang prophet sa ating panahon na nag-fulfill ng Malakay chapter 4, second part of verse 6, turning the hearts of the children back to the fathers, where the children were the bride of Jesus Christ. Binabalik tayo sa aral ng mga apostol, apostolic fathers. Amen? Our hearts are being restored to the teaching of the apostles, going back to the written word, back to the word, back to the scriptures. Kaya paano ka pa madadaya? Tinuruan ka ng Espiritu ng Diyos para alamin ang kalooban ng Diyos sa nakasulat na. Amen? Sa scriptures. Ito ang ating Urim Tumim ngayon, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi natin ito maunawaan kung hindi natin tatanggapin ang Espiritu Santo sa ating mga buhay. Napakahalaga ng role ng Espiritu Santo dahil ito ang nagtuturo, sabi ng aklat ng Juan, chapter 14, 15, and 16, ito ang magtuturo sa atin ng mga itinuro ng ating Panginoon at magpapaalala ng mga tinuro ng ating Panginoon at magpapakita ng mga bagay na darating. Hindi tayo magkakaroon ng grasp or ng foresight sa mga bagay na gagawin ng Panginoon sa darating na mga panahon kung hindi dahil sa pagkakaloob niya ng Espiritu Santo sa atin. Hallelujah. At ang restoration ng Israel, mga kapatid, they have been very curious about this thing. Buhay pa ang ating Panginoon physically, kasama nila. Sa Matthew chapter 24, reviewin natin ang Matthew chapter 24. Tinanong ng mga alagad kung isasauli na ang kaharian sa Israel. Sa verse 1, then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. Very proud ang mga alagad dahil sa napakaganda ng second temple. Fully engineered ni King Herod sa panahon niya. Talagang niredesign, pinaganda ang templong ito. This time ay yari sa bato, as it was in the time of Solomon. So nakakalungkot lang, sayang naman yung pagiging proud ng Israel, ng mga alagad sa buildings na nakapalibot sa templo, and the temple itself, alipin naman sila sa panahon nito ng ikaapat na uod.
'Di ba? Aanhin mo naman yung kagalakan, yung kasiyahan na yan, alipin ka pa rin naman. Hallelujah. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, tayo'y mga anak sa malaya. Amen? Kung meron tayong rejoicing ngayon, that's the beauty of the holiness of Jesus. That's the beauty of holiness of God. We are being real in our joy and rejoicing. And Jesus said to them, "Do you not see all these things? Assuredly, I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down." So nagprophesy na ang Panginoon. Walang bato sa ibabaw ng bato na hindi madedestroy. At ang Panginoon ay, ang tinutukoy niya ay ang pagsalakay ni General Titus ng 70 AD sa Jerusalem na siyang naging dahilan kung bakit ang Jerusalem temple ay nawasak. So, Jesus was prophesying about that event. Verse 3, "Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. 'Tell us, when will these things be?'" So, na-curious ang bayan, ang mga disciple. Kailan mangyayari yung prophecy ng Panginoon? "And what will be the sign of your coming and the end of the age?" At alam na natin ang mga sumunod na mga talata bilang sagot ng Panginoon sa tanong ng mga alagad. At ang mga sagot ng Panginoon ay nangyayari na sa ating panahon. Hallelujah. So nang kanilang ipinagmalaki ang templo, agad silang tinuruan ng Panginoon ng mga bagay na ito. At nabuo sa kaisipan ng mga alagad kung isa sa uli na baga ng Panginoon ang kaharian sa Israel. Pero ang tinutukoy ng Panginoon ay ang pagparito ng Espiritu Santo para isauli ang bride tree. Tinawag ni Brother Branham na bride tree. Ang wise virgin, ang mga bumubuo sa bride ni Kristo throughout the church ages. Hallelujah. So yun ang tinutukoy ng ating Panginoon, ang dispensation ng Holy Spirit sa Acts chapter 1 and chapter 2. Nang ito'y tanggapin ng mga alagad, hallelujah, ay kasama tayong inihanda na ng mga vessel para tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Just like what I was saying, mga kapatid, nagpasimula sa Ephesian church age, naroon, malaki pa ang liwanag, di ba, pwedeng paki-display yung illustration. Gamitin natin saglit. Malaki yung liwanag pa sa panahon ng Ephesian church age hanggang sa habang tumatagal, padilim ng padilim. So dito sa Thyatira, sa Dark Ages, mula pa sa Smyrna, Pergamos, mula sa Pergamos hanggang sa ating panahon, lalong dumilim ang original na itinuro ng mga alagad sa iglesia, pinadilim ng dyablo ang kaisipan ng marami, kaya't ang dami mga katuruan kung ilan ang Diyos sa ating panahon. Ang dami mga katuruan kung paano ginagawa ang bautismo. Hallelujah. Dahilan sa pagpasok ng espiritu ng deception mula pa sa panahon ng Pergamos, mga kapatid. So nagpaparallel yung 4 na uod na yan kung papaano hanggang sa Dark Ages ay totally inagaw ng dyablo sa early church ang matuwid na pagtuturo tungkol sa mga Bible truth na iniwan ng mga apostol, ng mga alagad sa early church. And yet, salamat sa Panginoon dahil kapag predestinated ang binhi, kahit pa yan ay kitilin mo, patayin mo, katulad ng binhi na naitanim sa ilalim ng lupa, there will come a time na siya ay uusbong dahil ang kanyang design ay para maghanap ng liwanag. Hallelujah. Kaya kahit gaano pa man dinestroy ng kaaway ang buhay mo, kahit gaano niya sinira ang buhay mo nang pasimula ng iyong buhay bilang isang kaluluwang lumitaw dito sa ibabaw ng lupa, may paraan ng Diyos kung papaano kang ibangong may kaluwalhatian. So no matter how the seed
was planted underneath the soil. Kapag tinamaan siya ng liwanag, may panahon na siya ay uusbong. Kaya pagdating sa church age ng Sardis, so yung binhi na naitanim ay unti-unti nang nagkakadahon dito sa church age ng Sardis. So yan ang panahon ng Reformation, di ba? Sa panahon nila Martin Luther. Yung justification na itinuro ng mga apostol na nawala sa pagpapatuloy ng church age mula Ephesians hanggang sa Thyatira na talagang natabunan na ang Bible truth. Hallelujah! Pinalitaw ng Diyos si Martin Luther. So nang lumitaw si Martin Luther, ay ibinalik ang pagtuturo tungkol sa justification. The just shall live by faith. Nagkakadahon na. Hallelujah! So, nang pumasok ang age naman ng Philadelphia, hallelujah, namumulaklak na siya. Pinalitaw naman ng Panginoon si John Wesley at ibinalik ang pagtuturo ng sanctification. Be ye holy, for our Father in heaven is holy. Hallelujah. So, mula sa panahon ng Sardis hanggang Philadelphia, yung binhi na ninakawan ng kaluwalhatian dahil sa hinaluan ng pure word of God ng mga tradisyon ng tao, ng mga kredo at dogma ng kasimbahanan, especially ng Roman Catholicism sa panahon na yan, ang cankerworm. Di ba yan ang Roman Kingdom, ang cankerworm sa Israel, ang cankerworm din sa bride tree. Hallelujah. So ibinalik ang pagtuturo ng sanctification, ginamit si John Wesley, at makikita natin yung original na puno na pinanggalingan ng binhi. Kaya kahit anong gawin ng kaaway na pagpuksa, di ba? Sabi ko sa inyo noong nakaraan, pinahintulutan man itong mga uod na ito na tinawag na Great Army ng Panginoon para ngat-ngatin ang Israel, lurayan ng Israel, pero hindi sila pinahintulutan na salingin ang ugat. Hallelujah! Dahil kung sasalingin ang ugat, mamamatay totally ang puno. Salamat sa biyaya ng Diyos. Kaya hindi niya hinayaan na salingin at i-destroy ng dyablo ang ugat dahil alam niya ang mga anak niya, ano't ano ang mangyari ay babalik sa kanya. Kaya kailangan lang dumaan sa pagtuturo hanggang sa ma-realize, hallelujah, ng bawat predestinated seed na sila'y para sa Panginoon. Hallelujah. So yun ang proseso na nangyari sa panahon ni John Wesley, sanctification. Andiyan na yung tassel. Yung tassel, yan yung namumulaklak na yung naitanim na binhi. Yung trigo, namumulaklak na. Hanggang sa panahon ng Laodicea, 1906, kung paanong ipinakita ng prophet na ang Laodicean church age ay nagsimula nang mag-spark ang Azusa Street Revival, Pentecostal Revival. So dito sa umpisa ng church age, bago pa nag-umpisa ang church age, nandun na ang Pentecost. Nang ibinigay ang Espiritu Santo sa early church, sa mga alagad, after na ang ating Panginoon ay umakyat sa kaluwalhatian ng kanyang Ama, pumasok ang church ages, the second Pentecost happened in Laodicean church age sa Azusa Street. Yung original na restoration ng mga gifts, di ba? So, ang Roman Catholicism, from the Dark Ages, pumasok kasi riyan ang iba't ibang uri ng mga espiritu. Nariyan ang Nicolaitan spirit, di ba? Kinontrol ang mga gifts sa loob ng iglesia, yung mga calling, Nicolaitan spirit. Nandyan ang Jezebelism, nandyan ang Balaamism. Kung papaanong ginawa nilang pangkalakal ang salita ng Diyos. Di ba? So, napakaraming mga pagdidestroy ang ginawa ang diablo sa mga Bible truth, sa mga apostolic truth
na tinanggap ng early church that throughout the ages, ang plano ng kaaway ay wasakin ito sa puso't isipan ng mga mananampalataya, pero hindi siya nagtagumpay dahil magmistulang patay ka man, may buhay sa kalooban mo na siyang mag-i-spark once si Jesus Christ ay dumating sa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya, nang maganap ang Azusa Street, ang revival ay mag-spark sa Azusa Street, yung mga spiritual gift ay na-restore sa panahon na yan. For the long years, for the long time, ang speaking in tongue, ang divine healing, ang mga miracles, ang mga gift of vision na hindi nag-ooperate since the dark ages. Pero dumating ang panahon na nang ang binhing na itanim ay nagdahon at namulaklak na at nag-develop na ng shock. Yung shock, yan yung bahagi ng trigo na magdadala ng bunga, ng binhi. Mula sa original na pagkabinhi niya, babalik sa original na pagkabinhi. So yung pinaka-trigo, yan ang pinaka-bahay niya, pinaka-covering niya. Pero hindi pa yan yung trigo, hindi pa yan yung pinaka-bunga. Mukha lang siyang trigo, mukha lang siyang bunga, pero shock lang yan. Hallelujah. At yan ay nagpapakita ng restoration, pagsasauli ng mga spiritual gifts sa church. Sa panahon pa nila Apostol Pablo, nag-ooperate ang mga gift na yan. Pero dahil sa pagdaan ng mga panahon, inagaw ng dyablo, winasak ng dyablo, at sa panahong ating kinabubuhayan, salamat sa Diyos, isinasauli ang mga spiritual gift. Kaya ang himala ng Diyos ay hanggang ngayon nagpapatuloy. Ang himala ay hindi pa tapos sa bride ni Kristo. Ang divine healing ay hindi pa tapos. Ang mga miracles ay hindi pa tapos. Hallelujah. There's still a great manifestation of the gift of the Holy Ghost in our time. Hallelujah. Kaya walang magawa ang kaaway. There should be a restitution of all things. Hallelujah. So, meron ng shock. Nakaprepare na yung magdadala sa binhi, sa bunga. At eto na yung pinaka-trigo. Golden na ang kanyang bunga. At dyan tayo ibabalik ng Panginoon. Amen? Dyan tayo isasauli ng Panginoon hanggang sa dapat na, sabi ng aklat ng James, di ba? Basahin nga natin mga kapatid. Anong tawag dyan? Yung magsasaka, the vineyard owner, siya'y naghihintay ng panahon, ng may buong pagtitiis, hanggang sa anihin, ang dapat anihin mga kapatid. James chapter 5, verse 7, therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. Are we still patient? Matagal na tayo naghihintay sa Panginoon, mga kapatid. Just be patient. Until the coming of the Lord, see how the farmer waits. Yung farmer. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth. So kung inyong mapapansin mga kapatid, hindi lang tayo naghihintay sa Panginoon, kahit ang Panginoon, hinihintay tayo. Kung tayo ay kailangang maging patient, lalong patient ang ating Panginoon. If you can only know, the Lord is so excited na ma-meet tayo ang bride sa alapaap, sa araw ng pag-agaw. Hallelujah. Kaya yung excitement ng bridegroom, pantayan natin mga kapatid. Maging excited din tayo palagi. Since we have received the Holy Ghost and we are ready for adoption mga kapatid, dapat lang na makitaan tayo ng kasikasigan, kasiglahan sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung lagi tayong tahimik sa panahon na humihingi ang Diyos ng mga papuri sa mga banal, sa mga panahon na hinihingi ng Diyos ang inyong mga tinig sa pag-awit, sa mga panahon na hinihingi ng Diyos ang inyong mga tinig sa pagpapatotoo. Lahat ng makakaligayang, makakaluwalhati sa pangalan, sa damdamin ng ating Panginoon, ipagkaloob natin sa Kanya, sapagkat siya rin ay buong tiis na naghihintay hanggang kailan pa
pa mahayag ang mga anak ng Diyos. Hallelujah! See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. You also be patient. See? Yaman din lang na ang restored pure word ay tinanggap natin sa ating panahon sa pamamagitan ng ika-4 na Elijah, ay marapat lamang mga kapatid na kopyahin natin ang ating Panginoon. Di ba? Sabi pa sa aklat ng 1 Peter, yung tema doon sa baklaran, sa 1 Peter chapter 2 verse 21, for to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. Living as an example, living as a pattern. Yung salitang example dyan ay galing sa Greek word, ng ibig sabihin ay underwriting. Alam niyo yung mga noong unang panahon, kapag tinuturuan ng bata matutong magsulat ng mga letters, meron silang ginagawang tracing board, nandoon yung mga trace ng mga letters, tapos nilalapat yun sa papel and then tinitrace ng mga bata. So yun yung ibig sabihin ng salitang example dito. Living as an underwriting, living as an example that you should follow His steps. So yaman din lang na ang farmer, ang bridegroom ay matyagang naghihintay sa pagkahayag natin na bride ni Kristo, mga kapatid. Kopyahin natin ang pagtitiis din naman ng ating Panginoon. Where in fact, the Lord Jesus is a long-suffering God. Hallelujah! Naghihintay siya ng may buong pagtsatsaga. Kaya sabi sa verse 8, you also be patient. Establish your hearts. Hindi na dapat tayo sa panahong ito, nasa stage na pabago-bago ang ating kalagayan at tayo sa pananampalataya. Ito na yung panahon na kinakailangan sigurado ka na sa tinanggap mong biyaya sa pamamagitan ng pagsasauli ng Diyos ng lahat ng mga bagay by sending the Elijah in our days. Hallelujah, para tindigan ang mga bagay na sinalita at pinangako ng ating Panginoon. Establish your hearts. Huwag ka nang kumanta ng sana dalawa ang puso ko. Hindi po yan mangyayari. Pag naging dalawa ang puso mo, magiging patay ka na. Dinesign ang puso na isa lang dahil pipili ka lang ng isa na iibigin mo. Ibigin mo ang Diyos o ibigin mo ang Diyos ng sanlibutan ito. But as for you, at sa bawat isa rito, I believe, inibig natin ang Panginoon at yan ang pagpili na ating ginawa. And so, we have to be patient. Yung the evil God, ang daming mga alok noon, ng mga magagandang bagay. Si Kristo dumating dito na walang kaganda-ganda na makikita ka sa Kanya. Paano mo siya pipiliin? Ano magugustuhan mo sa Panginoon? Ang sora ay may lungga. Diba? Ang ibon ay may pugad. Ang anak ng tao, wala man lamang una na mahigaan ng kanyang ulo. Pero kayo'y naging una ng ating Panginoon. Nagalak ang Diyos na ipahayag ang kapahayagan ng kanyang pagka-Diyos sa inyo. Hallelujah! Sapagkat hindi kayo tumingin sa mga bagay na parang mukhang kawawa naman yung Jesus na yan, mukhang wala naman yung Jesus na yan. Out of expectation, akala ng bayan, ang Messiah ipapanganak sa isang makapangyarihang pamamaraan, pero nandun sa sabsaban, mabahong lugar. Sino ang mag-aakala, mag-iisip na siya ang Messiah? Pero salamat, binigyan tayo ng paningin para mahayag sa atin kung sino ang ating Panginoong Jesus. Establish your hearts. Hallelujah. Huwag ka nang magduda kung ang Elijah ang ating tinanggap, ay siya na nga ang Elijah. Alam niyo kung bakit? I'm settled to this, and I love the message in our days. I love the message we have received. Thank God for the Elijah in our days. Salamat, binigyan tayo ng isang simpleng uneducated na propeta, Brother Branham.
upang ibalik tayo sa kasulatan. Nobody, hallelujah, from this generation have proclaimed that every soul should go back to the Word except that humble prophet. And we thank the Lord, we glorify the Lord sa pagkakaloob niya ng isang humble prophet sa ating panahon. Yun ay sapat na sa akin. Balik ka sa salita. That's a sign na tayo ay nasa katotohanan sa biyaya ng Diyos. Go back to the Word. Samantalang ang marami mga denominasyon sa ating panahon. Naalala ko ang kwento ni Brother Sam. Hallelujah. The first night ng burol ng kanilang late pastor, mayroong Baptist minister na nangaral doon. Tama ba pagkaalala ko? At ang sabi, dahil naka-display yung 7 church ages na illustration doon dito sa gawing side na ito ng kanilang church. At sabi ng Baptist minister, bakit yan yung naka-display sa church ninyo? Palitan natin yan. Dapat history ng Baptist ang ilalagay dyan. My. Hallelujah. Ganon ang mga relihiyon sa ating panahon. Pag hindi ka kasapi, hindi ka miyembro, hindi ka maliligtas. Ang iba naman, dun pa lang sa langit mo malalaman ang kaligtasan mo. Before the foundation of the world nga the Lamb was slain for our salvation. How could it be that you can never know your salvation na nasa lupa ka pa lang? There will be a great disappointment kapag nakarating ka pa sa langit at malaman mo hindi ka pala ligtas. Ngayon, today is the day of your salvation. That is the written word. That is why ang proclamation ng ating prophet, go back to the word. Amen? Yan ay sapat na sa akin mga kapatid upang ang aking puso ay ma-establish sa katotohanan ito. Bakit ka pa maghahanap ng iba? Bakit ka pa maghahanap ng another Christ? This is the real Christ in our generation. Nagpakilala siya sa pamamagitan ng mga salitang hinayag sa ating panahon. For the coming of the Lord is at hand. So mga kapatid, malaki ang kinalaman ng ating mga puso. Ang condition ng ating puso ay napakahalaga sa pagparito ng ating Panginoon, sa pagharap mo sa araw ng rapture sa harapan ng Panginoon. Your heart must be established. Hallelujah. Kapag establish ang heart mo, kahit gaano pa karaming nakaka-heart attack na mga sitwasyon sa buhay, o mga sirkumstansya, ang ipahintulot ng Panginoon, mananatili ka pa rin sa presensya ng Diyos. Kahit pa sabihin nating despaired ka ngayon, kahit sabihin pa nating stress ka ngayon, kahit sabihin nating ikaw ay nasa hopelessness ngayon, kahit sabihin pa nating wala ka ng malapitan, helpless ka na talaga, you are really broken. Ano man yung mga kondisyon na hindi maganda na maaring kalagayan mo ngayon, one thing is for sure, establish ang heart mo, na nanatili ka pa rin sa gawain ng Panginoon. Not forsaking the assembling together of the saints. Ano kung may problema ka? Go to the church, serve the Lord. Ano kung ikaw ay baon sa maraming mga problema? Go to the church, serve the Lord. As if, hallelujah, ang tulong ay nasa mga kamay mo na. That's faith. Hindi pa man nahawakan, pero sa pananampalataya nahawakan mo na. Amen? Makikita mo yung nagre-rejoice na isang mananampalataya na ang buong pamilya ay naglilingkod sa Diyos. Sobrang saya, no? But I wanted to challenge you mga kapatid, for you know your God, ang kanyang puso ay tapat sa kanyang mga pangako. Bakit hindi ka magpuri na kagaya ng isang nagpupuring kompleto ang pamilya sa paglilingkod sa Diyos? That by your praising the Lord, kahit mga unbelieving pa ang yung mga mahal sa buhay, and yet you have that faith, hindi magra-rapture, na hindi sila mabibiyayaan ng Diyos ng kaligtasang ito, you praise the way na sila ay nariyan na. Diba? Ikaw ay hinahanapan ka ng Diyos ng bunga ng iyong pananampalataya. At ito'y nagsisimula sa confession ng iyong labi.
Hallelujah! Hindi mo pa nakakasama ang apo mo, ang iyong mga kaanak, ang pinsan mo, ang nanay at tatay mo ng mga unbeliever. Just serve the Lord as if they are already here. Hallelujah! Praise God the way you should praise Him. At ang Diyos, hallelujah, sa Kanyang kaluguran, gagawa siya ng mirakulo sa buhay mo. Gagawa siya ng himala sa buhay mo. For nothing can be impossible with our God. Hindi ba't sabi ng ating Panginoon kay Abraham, Abraham, meron bagang mahirap sa akin? Anong sagot? Wala. Hallelujah. Walang mahirap sa Diyos at walang sekreto ng Diyos na hindi niya ihahayag sa mga mananampalataya sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Kaya taglay natin ang mga sekreto ng Diyos sa banal na kasulatan. Hallelujah. Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. So wag tayong mapuot sa isa't isa, wag tayong magtanim ng sama, ng kalooban sa isa't isa, lest you be condemned. Baka ikaw ay hatulan. Behold, the judge is standing at the door. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Take the prophets. Hindi ba't dumating sa inyo ang salita ng Panginoon? Sino rito ang nagtataglay ng salita ng Panginoon sa kanilang puso? Don't you know that you are little prophets? Because you have the word of God in your heart and you should testify it among everyone na na-encounter mo sa buhay mo. Hindi ba sabi sa John chapter 10? John, you must prophesy again. Sino ba itong nagre-represent? Nire-represent ni John. Hindi ba tayo ang bride ni Kristo? So sa henerasyon na ating kinabubuhayan, sa artificial intelligence age na ating kinabubuhayan, mayroong mga little prophets na nagtataglay ng salita ng Diyos na magte-testify and magwi-witness na ang ating Panginoon ay totoo at tapat sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang mga salita. Hallelujah. Be like John. You are the prophets of this age. Hallelujah. Lest you be condemned, behold, the judge is standing at the door. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Ano bang meron sa mga propeta? Dahil sa pag-iingat nila sa salitang tinanggap nila, may burden yun eh. Mabigat ang salita ng Diyos pag ito'y dumarating sa iyong puso, obligado ka na ito ay gawin at ingatan. At dahil sa ganitong dedication, pagmamahal ng mga propeta sa salita ng Panginoon, kahit buhay nila ay di nila alintanang ibibigay, isakripisyo, maiserve lang ang kalooban ng Diyos para sa kanila. See? So remember the suffering and the patience of the prophets. Indeed, we count them blessed who endure. Meron po ba ritong pumaritong nasa enduring times? Maganda yung nag-i-endure kasi at the end of the day, mag-gain ka ng endurance. Amen? Titibay ka. Ibig sabihin, magiging invincible ka sa harapan ng mga kaaway. Hallelujah. Mapalad sila na nag-endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Who can say amen? Ang Diyos ay compassionate at maawain na Diyos. Hallelujah. Kung kaya't meron tayong, hallelujah, tatanggaping tugon mula sa Diyos kapag tayo ay nangusap ng mga bagay na ating hinihiling sa Kanya. Mga bagay na matuwid, mga bagay na kalooban ng ating Panginoon. That's why when you pray, when you request a prayer, when you request something, humingi ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. But above all, my brethren, do not swear either by heaven or by earth or with any other oaths. But let your yes be yes and your no, no, lest you fall into temptation. Ano tong verse 12 na ito? Yan yung established hearts. Kung ikaw, ng iyong pagtanggap sa Panginoon, ay desidido ka na magpatuloy hanggang sa pagparito ng Panginoon, let that yes be yes.
and not later become your no. Kung yes ka sa paumpisa ng Christian life mo as the bride of Jesus, hanggang sa dulo dapat yes pa rin, no matter what it takes. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Sa hirap o ginhawa, nandito ka sa presensya ng Panginoon at hindi ka naghahanap ng ibang Panginoon. Kundi ikaw, ang puso mo ay para sa Panginoon lang. Hallelujah! Kaya purihin ang ating Panginoon dahil lahat ng mga pagsira na ginawa ng kaaway, I'll go straight to Joel chapter 1, ay nasasaksihan natin ngayon na isinasauli na ng Panginoon. Joel chapter 1, and I'm about to end. Praise the Lord. Verse 1. The word of the Lord that came to Joel the son of Pethuel. So you see, the word of the Lord that came to Joel. The word of the Lord that came to the bride of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Hear this, you elders. Sino rito yung mga may gulang? Pakinggan ninyo ito. And give ear, all you inhabitants of the land. Lahat na naririto. Pakinggan natin ito. Has anything like this happened in your days, or even in the days of your fathers? Tell your children about it. Let your children tell their children. Kakaiba na ang panahong kinabubuhayan natin, mga kapatid. Kapag di natin namalayan, hindi tayo naging wise sa mundong ating kinabubuhayan. Lahat ng kagandahan na dulot ng technology sa ating panahon ay posibleng maging dahilan para ang puso mo ay malayo sa Panginoon. Kung hindi ang puso mo, mapapansin mo na lang ang mga anak mo, ang mga mahal mo sa buhay ay lumalakad na ng malayo sa kalooban ng Diyos. That's why wag natin pabayaan ang salita ng Diyos na in-store sa ating mga puso. May dahilan kung bakit matagal na tayong nakikinig ng pangaral hanggang ngayon, hindi lang para patibayin tayo sa paghihintay sa Panginoon, kundi para ingatan tayo sa kurso ng sanlibutan. Dahil kung progressive ang pagkilos ng Diyos sa ating panahon, greater and greater works than this shall you do also. Remember this, ang Diablo ay 3 times ahead. Nangunguna siya sa kalooban ng Diyos. Pahigit ng pahigit din ang kanyang mga deception sa ating panahon. Hallelujah. Kaya tayo ng mga magulang na dinatnan ng salita ng Diyos, ipasa natin ito sa ating mga anak at sa mga anak ng ating mga anak. Kung may panahon pa, guardyahan natin ang kanilang mga puso ng salita ng Diyos upang wag makapasok ang mga influence ng evil sa ating panahon. Kasi nandyan na yan lahat eh. Lahat ng mga nandyan sa technology ay ginagaya na ng mga bata. At ang resulta, hallelujah, ito ay lalong nagiging suffering at burden lamang ng ating mga magulang. Pero iluhod natin ang ating mga anak, kagaya ng ginawa ng ating late Pastor Franco kung paano niya dinulog at kinumit. Hallelujah. Ang ating mahal na Pastor Jack at ang mga anak nila, hallelujah, sa kalooban ng Diyos. Di ba? Hindi ko malilimutan ang patutuwa ng ating mahal na pastor. Dahil sa pagkatawag na ito, mga lalaki ang aking mga anak, ingatan mo sila sa kanilang mga school na huwag ma-influensyahan ng mga taga-sanlibutan. Anong year yun? Ilang taon na nakalipas? 40 years? 30 years? 40 years? Kung noon matindi na ang gawan ng kaaway, how much more sa ating panahon? Kung nagpakita na magandang halimbawa ang ating mahal na pastor, kung paanong sincerely and very deeply idulog sa panalangin ang mga anak na nire-raise sa kalooban ng Diyos, lalong gagawin natin sa ating panahon. Kaso ang problema, mga kapatid, dumating na tayo sa panahon na ang buhay parang paisi-isi lang. Sa paisi-isi na buhay, para bagang ang tao ay nauuwi unti-unti, hindi totoo ang Diyos. Walang Diyos. Mag-ingat tayo sa espiritu na yan. Dahilan yan ang pinupuntahan ng mga tao sa ating panahon. Pero wag tayong magpa-carried away sa course ng espiritu ng sanlibutan. 1
Tell your children about it. Let your children tell their children. And their children, another generation. Kagabi na bumisita sa bahay sila, Brother Josiah Holyman and si Brother Joseph Nibitanga, na na-meet ko sila doon sa Baclaran, at nag-request kung pwede sila makabisita sa bahay, at kagabi bumisita po sila. We had a great time sharing about the Word of God and the experiences in the presence of the Lord. At nakaka-bless mapakinggan ang mga patutuo talaga ng mga anak ng Diyos. And I was so blessed to hear the testimony of Brother Holyman. Siya nga pala, Pastor, loobin ng Panginoon ay atin sila sa Sunday sa ating church. So makakasama natin sila sa Sunday. Bibisita lang din. Dahilan si Brother Joseph Nibitanga ay uuwi na ng Australia sa Monday. So ibig niya na bago siya umuwi ay makabisita rin siya dito sa ating church. Hindi niya pa kilala si Pastor Jack. At sabi ko, why don't you come to church para makilala mo rin si Pastor Jack, ang aking mahal na pastor. So not only that, Brother Holyman at ang kanilang pamilya ay possible na bumisita sa atin sa Sunday. So nais ko lang ipahayag ang kagalakang ito ng ating mga kapatid. And let's welcome them sa darating na Sunday. So I was blessed to hear the testimony ni Brother Josiah. His father was actually a pastor, denominational pastor, pero sa pagkakaalam ko ay nagkaroon ng encounter ito kay Brother Branham nung nabubuhay pa or something like that. At si Brother Josiah, typical na young people, na pilyo, may mga bagay na hindi matuwidin na nagawa, hanggang sa dumating sa panahon na itinuro ng kanyang tatay na pastor ay naging sobrang bigat sa kanya at naging dahilan para tanggapin niya at ipamuhay ang kalooban ng Diyos. Bagaman ang kanyang tatay ay nagkaroon ng isang tragic na karanasan at hindi ko na isasalaysay, pero gusto ko lang ipakita na yung mga matutuwid na salita ng Diyos na ipinapasa natin sa ating mga anak, dumating man ang panahon na ipahintulot ng Diyos na maging matigas ang kanilang mga puso, ang kanilang mga ulo dahilan sa course of this world. Pero ang mga salita na ating itatanim sa kanilang mga puso ay babalikan at babalikan nila sa panahon na ipahintulot ng Diyos ang resulta ng mga stubbornness, which is the sufferings. At ang mga suffering na ito ay magpapadali lang ng sitwasyon para alalahanin nila ang Diyos ng kanilang mga magulang na nagturo sa kanila na matutuwid na salita ng Diyos. Kaya, and this is something na ibig kong idinadalangin ko sa Panginoon. Dahil sa kabisihan natin, hindi natin magampanan ang bagay na ito, di ba? Napakainam yung tahanan na may schedule na ang pamilya, may mga Bible study sa kanilang mga anak, di ba? Ang tatay ay nagli-lead, nagtuturo sa mga anak, kagaya ng ginagawa ng ating mahal na pastor ng mga unang panahon. At why don't we do it again, di ba? At ito'y makatulong para ma-monitor natin ang ating mga anak at magkaroon sila ng spiritual guidance kahit sila'y nasa kanilang mga eskwelahan. Hallelujah. So laging babalikan ito at babalikan ang mga itinuturo natin na matuwid sa ating mga anak. Verse 4, what the chewing locust left, kung ano yung naiwan ng chewing locust, the swarming locust has eaten. What the swarming locust left, the crawling locust has eaten. And what the crawling locust left, the consuming locust has eaten. So you see, ito yung mga uod na lumuray sa Israel. Kung ano yung kinain ng chewing locust, may tira pa, no? Yung natira ng chewing locust, yun naman ang niluray ng sumunod na uod, which is the swarming locust. May natira pa uli. Yung natira ng swarming locust, yun naman ang kinain ng crawling locust. Talagang walang matitira. Dahil sa paglayo sa kalooban ng Diyos, lahat ng mayroon ka ay mawawala pa sa iyo, pero salamat pa rin sa biyaya ng Diyos dahil siya ay mahabagin na Diyos, sapagkat siya ay tapat na Diyos, meron pa rin siyang magandang plano para sa iyong buhay at hindi magiging dahilan ang mga bagay na ito para hindi mangyari ang kalooban ng Diyos para sa iyo, basta
ang buhay mo ay nakatalaga na sa foreknowledge ng ating Panginoon. Hallelujah! What the crawling locust left, the consuming locust has eaten. Talagang luray na luray. Awake, you drunkards, and weep, and wail, all you drinkers of wine, because of the new wine, for it has been cut off from your mouths. Hallelujah! Ang Diyos ay nangungusap sa atin ngayon, mga kapatid. Let us discern all these things na nagaganap sa ating paligid. Gusto kong basahin ang isang message ng ating prophet at tayo magtatapos. Sa kanyang mensahe na pinamagatang presuming. Hallelujah. Sabi niya rito, what is it? He said so. He predestinated it. His word lays here. Therefore look, just exactly the way He done it the first time. He took John, justification. Jesus sanctified the church with His own blood. Can we say amen? And then the Holy Ghost came. So you see, the pattern, justification, sanctification, Holy Ghost baptism. And then the Holy Ghost came, then along come the church, begin to grow. Hallelujah. Ito talaga yung destiny ng mga mananampalataya, ang lumago. Amen? Mag-grow at hindi manatiling immature. You must grow maturely, spiritually, in the presence of God. That requires adoption. Growing is required in adoption. The more you hurt, the more you are in pain, bangon! Hallelujah! The more you stumble, bangon! Hallelujah! The more you are in pain, bangon! Glory! Hallelujah! Dahil palago ng palago ang gawa ng Diyos. Hindi ka dapat malampasan ang gawa ng Diyos. Pagka dumaan ng liwanag, kasabay ka dapat ng pag-progress ng liwanag. As He is in the light, hallelujah, walk in the light. We have not stayed in the light. We have walked in the light. Nang sumilang ang liwanag, hindi ka naiwan ng liwanag. Kasabay mo pa rin ang liwanag hanggang ngayon. Because Jesus Christ is revealing Himself from glory unto glory unto glory, from faith unto faith unto faith. Hallelujah. Until you receive the rapturing faith, ready for the translation of your body. Hallelujah. From this corruptible into incorruptible body. Hallelujah. Jesus Christ is growing in your life. Hallelujah. And you are bearing fruits. Then here come these 4 termites. Yung tinutukoy niya, yung 4 na uod. One, the same insect, just in different stages. Sana yun, yung illustration natin. Hallelujah. Yan, yung 4 na insekto na yan, na lumuray din sa iglesia in parallel. Kung paano ang Israel niluray ng mga Gentile kingdoms, narito ang church ages, sa pagsisimula ng church ages, unti-unting niluray din ng kaaway. Di ba? Pero may biyaya sa atin ng ating Panginoon, ang huling halakhak ay hindi para sa kaaway. Ipinagkaloob ng Diyos ang unang 4 na selyo nang ito'y binuksan ng Panginoon na hayag sa ating panahon sa pamamagitan ng ika-4 na Elijah sa ating panahon. Inihayag ang mga lihim ni Satanas. Diba? Yung unang 4 na selyo, pinaghahayag ng Diyos ang mga pinaggagawa ng mga uod na to sa iglesia. Hanggang si Satanas ay naging hubad sa harapan ng iglesia, wala nang maitago si Satanas. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang buong katotohanan ay tinanggap natin. Not just a portion of the truth of the Word of God, but the full and whole truth of the Bible, of the written Scripture, tinanggap natin sa ating panahon. Through God sending His Son in the form, hallelujah, in the person of Brother Branham, ang forerunner sa ating panahon. Along come the palmer worm. What did it do? Ano daw ginawa ng unang uod? First thing, it took the fruit. Brotherly love, off of it. Diba? Kaya dumating sa panahon na ang iglesia, mga mananampalataya, nawala na ng bunga ng pag-ibig sa isa't isa. Konting ganito lang ay problema na. Mahalaga ang brotherly love sa church, mga kapatid.
Pag nawala ang brotherly love, ibig sabihin yan, may palmer worm na kumain ng iyong brotherly love. But the Bible says, continue in brotherly love. Sapagkat pagdating natin sa langit, ang sabi ng propeta, you cannot enter there without divine love. Hallelujah. We need the brotherly love. Dahil pagdating doon, wala nang mag-asawa. Lahat magkakapatid. If you have not practiced brotherly love dito pa lang sa lupa, how can you bear the love, the kind of love there? Which is brotherly love, pag-ibig sa kapatid. Kung hindi mo yan kayang ipamuhay ngayon pa lang, hindi ka mabubuhay doon sa langit. Hindi mo matitiis dahil malaki at malawak ang brotherly love experience doon. It's about love with one another. First thing, that's the first thing. Next thing come around was the conquer worm. It come. Another worm come around. And it ate up the joy. Ayun na. Nang dumating yung isa pang worm, hallelujah, inalis niya naman, kinain niya naman yung mga dahon. Yung kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon, kinain niya. Yung mga dahon, kinain niya. Yung joy na umaten ng mga gawain, kung saan ang mga gawain, kung saan ang mga sharing, inagaw ng kaaway sa pamagitan ng uod na ito. Hallelujah! At ito yung ibinabalik ng Panginoon sa ating panahon. Kaya kung ito ibinalik na sa atin, wag na natin hayaan ng kaaway na uurin pa uli ito. Wag natin hayaan ang ating mga trabaho ay mag-alis ng kagalakan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit gaano kalaki ang sahod mo, wag mong kalimutan, mayroon kang minamahal na gampanin sa iglesia na dapat mong gampanan ng walang anumang mga, hallelujah, iniisip na mga magiging abala. Mahalin mo muna ang salita ng Diyos at mamahalin mo ang trabaho mo. Not the other way around. Don't love your job and then love the Lord. Love the Lord first, then love your job, and you will do the right thing. Amen? At ito yung inalis ng kaaway. Yung kagalakan sa fellowship. That is why kahit gaano karaming mga bagay na sufferings ang pinapahintulot ng Panginoon sa atin, dahil nandyan yung joy na yan, nandito ka pa rin sa gawain. Kahit desperado na ang iyong kalagayan sa buhay, nasa gawain ka pa rin. Then, what next? Sabi rito, the next come along, what did he do? He ate of the bark, the conquer worm. What next come? The caterpillar, and sucked the life right out of it. But there was a stump, because Joel said, I will restore that predestinated root. Hallelujah! Amen! Purihin ang ating Panginoon. Hanggang dun lang ang kayang gawin ng kaaway. Hindi niya kayang alisin totally yung liwanag na nasa binhi, nasa predestinated na mga anak ng Diyos, sapagkat ito ang connection mo sa Diyos na hinding mawawala sa iyo kahit gaano pa katindi ang mga karanasan sa buhay na ipahintulot ng ating Panginoon, magpapatuloy ka pa rin. Kaya after namin marinig yung patutuo ni Brother Josiah, sabi ko kay Kuya Joey, may mas matindi pa palang tao na nalalaman tayo ngayon na mas mahirap ang pinagdaanan kaysa sa iyo. Kaya anong dapat nating sobrang ikalungkot at ikalumbay? Buhay ang pag-asa natin. Ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, gaya ng binasa natin kanina, ay sa Panginoon. Amen? When we repented, and we are converted, and we have experienced the refreshing from the presence of God, and we receive the Lord Jesus Christ, we are already restored. At nang ikaw ay na-restore na, hindi lang na-reform ang buhay mo, hindi lang nagbago ang buhay mo, you are restored according to the image and likeness of the Son of God. Hallelujah! Upang kung ano siya, ay magiging gayon tayo. Ang pagtitiis, pagtsatsaga ng Panginoon ng farmer, ay ganun din, kukopyahin ng iglesia, sapagkat we are not greater than our head. Kung ano ang karanasan ng ulo, yun ang karanasan ng katawan. And we are the body of Christ. Amen? Hallelujah! God has prepared a body. Hallelujah! At walang ibang katawan na inihanda niya kundi ang iglesia, kundi ang bride. Hallelujah! That's why pagdating sa Revelation chapter 19 verse 17, di ba? Behold! Hallelujah! And rejoice because the Lamb's wife hath made herself ready. Amen? Dahil ano yun? Restored na eh. Kaya handang-handa na. Kaya mga kapatid,
Alalahanin natin ang mga bagay na tila napapabayaan na natin sa buhat ng tayo ay naglingkod sa Panginoon hanggang ngayon. I know every one of us, we're getting older. Nagkakaedad tayo. Dati malakas pa mga tuhod natin, ngayon ay nangihina na. Dati kaya pang tumalon mula sa bubong, di ba? Ngayon hindi na kaya dahil lumalagatok na ang mga joints. Pero kahit man gano'n na ang ating kalagayan ngayon physically, nawa yung puso naman natin tumitibay ng tumitibay, lalong nagiging intact sa pagmamahal sa gawain ng Panginoon, pagmamahal sa Kanyang salita. Remember this, we are already restored sa presensya ng Diyos. Naghihintay na lamang tayo na ma-unveil ang tinig ng 7 kulog upang tayo'y umuwi na, that our body may be translated into a glorified one, at tayo'y lilipad na upang salubungin ng Panginoon sa Kanyang presensya. Are you ready for that, mga kapatid? Are you ready for that? The word is, be patient. Amen? Let Jesus Christ become our example, our underwriting. Kung ano ang Kanyang ginawa, pamarisan natin dahil He's a great example. Hindi niya ibinuka ang Kanyang bibig nang siya ay persecute, nang siya ay ginawa ng mga masasama ng kaaway. He remained silent. Binasa ko nung nakaraan, hallelujah, nang ang ating Panginoon ay dakpin ng mga Roman soldiers. Pinagtanggol siya ni Pedro. Tinagpas ni Pedro ang tenga ng soldier. Pero ang sabi ng Panginoon, ang nabubuhay sa patalim din mamamatay. Isauli mo ang espada mo. Amen? And then later on, si Apostol Pedro nagturo, huwag kang gumanti ng masama sa masama. Do not revile for reviling. Kundi gantihan mo ng mabuti ang masama. What is that? Kayang ipagtanggol ng Panginoon ang kanyang sarili. Sabi ni Jesus, hindi mo ba alam, Pedro, kaya kong magtawag ng 12 legions of angels ngayon para ipagtanggol ako? How many are 12 legions of angels? 72,000 angels. Kayang tawagin ng Panginoon on that moment, pero hindi niya ginawa. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang kanyang sarili sapagkat may isa na nagtalaga ng pagtatagumpay para sa kanya. Somebody is taking care of you. Kaya hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Amen? Ano't kung merong mga taong ang hirap magpatawad, ang tagal bago magpatawad, ikaw magpatawad ka kaagad. Amen? Because you serve the Lord who is meek and merciful. Kaya? Sa biyaya ng Panginoon, kaya ng iglesia. The bride hath made herself ready. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory, hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Tayo manalangin. Amang banal, salamat po sa iyong mga salita sa oras na ito. Tunay na pinagpala kami ng iyong presensya, ng iyong pagtuturo. Bagaman maraming mga uod ang iyong pinapahintulot, pero ito'y lalo lamang nagpapalapit ng aming mga puso upang hanapin ang iyong katwiran at ang iyong kalooban upang kami maihanda, Panginoon, sa nalalapit na pagparito mo sa pagsalubong namin sa iyo sa araw ng pag-agaw, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang iglesia ay patuloy mong turuan at halihayaan mo ng bawat mga salita ng buhay na aming natututunan ay may apply namin di lamang sa aming mga buhay kundi sa aming mga anak at sa mga anak ng aming mga anak ay aming maipasa, maituro ang mga katwiran ng iyong salita. Lord God, napakabuti mo sa Israel at napakabuti mo sa iyong Gentile bride. Kaya maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Sa iyo lamang ang tanging papurit pagsamba dahil ikaw ay nangusap ng mga bagay na kailangan namin upang patuloy naming ipagpatuloy ang paglalakbay sa pananampalatayang ito na mayroong pagtitiwala at pag-asa sa iyong mga salita at mga pangako. We give you glory, Lord. We give you thanks tonight in the name of the Lord Jesus Christ.